So yung kung magbibigay ka, kasi it's a necessity to this pandemic, hanapin mo yung uncapable talaga. Welcome mga kakuya dens, mga kapangit, at magandang umaga, hapon, gabi, anumang oras niyong pinanonood tong episode na to. At isa na namang episode ng ating bagong, kay isip ko lang nakaraan, na ating isang show o isang palatuntunan dito sa Kuya Dens. Ang ating Tanong na Mo! Tanong na Mo! So ngayon, ipagpapatuloy natin ang programa nating Tanong na Mo, no? Gaya ng pangako natin na nakaraan, yung mga tanong ng ating mga kaibigan, mga kasama, mga taong hinahangaan, ay sasagutin natin dito sa ating channel, sa Kuya Dens channel, sa YouTube. So ngayon, ang isa sa mga tanong na sasagutin natin, at nakasagot na tayo ng dalawang tanong na nakarang episode, ay galing sa isa sa mga hinahangaan kong teacher. Galing sa Olivares College, yung dati kong pinagtuturuan, si Sir Luis Blanco. Sir Luis, eto na ang tanong mo sa Tanong na Mo. So, ang tanong ni Sir Luis ay mukhang English to at mapapasabak ata ako sa English na ito. Pero hindi, as much as possible sagutin ko siya sa Tagalog kasi hindi ako marunong masyado ng English. Ang tanong niya, why do people help other by giving them a fish and not teaching them how to catch a fish? Okay, may PS doon. Not pertaining to all people out there. Ayan. So, yun yung tanong ni Sir Luis. Sir Luis, try kong sagutin to ng aking naabot ng unawa at ng aking mga experience base sa aking mga obserbasyon. Again, yung sagot ko ay hindi ko sinasabing absolute truth or universal truth. Ito lang naman ay base sa mga na-experience ko, sa mga naalaman ko, sa mga natutunan ko, at sa mga wisdom na aking naipon sa aking journey sa buhay. Okay? So, medyo himay-himayin muna natin yung tanong na to sa mga maliliit na piraso. Ano ba ibig sabihin ni Sir Luis doon? Sa aking pagkakaintindi, so sana mag-comment si Sir Luis kung tama yung aking pagkakaintindi at masagot ulit natin kung mali yung nasagot ko dahil sa aking pag-intindi. Puro pag-intindi. Ay, yung binibigyan mo ng pansamantalang remedyo sa pangangailangan ng isang tao. Rather, turuan mo siyang humanap ng remedyo na sasagot sa problema niya na pangmatagalang solusyon. Yun yung naiintindihan ko dun sa why do people help other by giving them a fish. Ibig sabihin, tinatanong niya bakit yung ibang tao binibigyan ng fish ang iba sa pagtulong, no? Rather na turuan siyang humuli ng sarili lang fish. Or in short, sa aking pagkakaintindi, bakit mas gusto ng ibang tao na ang pagtulong ay yung binibigay kesa naman yung turuan mo silang makaresolba sa kanilang mga pangangailangan ng pangmatagalang solusyon. Kasi instead na ikaw nga yung magbibigay ng fish, sila yung hahanap ng fish para sa kanila. Ano? So, ang tanong nila, bakit ganun yung ibang tao na instead na turuan kung paano humuling isda, binibigyan sila ng isda para sa makakain. Yun yung pagkakaintindi ko. I hope tama. At dun ko i-base ang sagot ko, yung ground na yun. Okay? So, eto ang aking sagot. Sa akin lang galing based on my experience, no? Pero hindi ito yung general truth. Ito yung nauobserbahan ko sa mga tao ngayon. Una, ang pagbibigay kasi ng pansamantalang remedyo sa isang sitwasyon, lalo na yung pangangailangan, ay isang bigay lang. Okay na. Wala nang problema, no? Pagkabigay mo, okay na. Hindi nangangailangan ng sustenance. Pag nagbigay ka, end na yun doon. Hindi mo na kailangan magbigay ka ngayon, bukas magbibigay ka ulit, diba? So, wala naman ako sigurong nakita na tumulong na ngayon nagbigay, bukas bibigay ulit, susunod araw magbibigay ulit. Maliban na lang kung talagang kaya niyang i-sustain, ano? Pero kung pag-uusapan natin, maraming tao, isang bigay at walang magiging responsibilities ang magbibigay doon sa binibigyan. Basta nabigyan na kita, okay na 'yon. Wala na akong problema sa'yo, wala na akong responsibilidad sa'yo. So, yun yung point ng pagbibigay ng pansamantalang remedyo dun sa pangangailangan ng isang tao. While, in comparison, kung tuturuan mong dumiskarte para makakuha ng pangmatagalang solusyon o remedyo dun sa sitwasyon, lalo na sa pangangailangan ng isang tao, may sustenance kasi yun. Diba? Meaning, not only once. Tuturuan mo siya ngayon, hindi naman kagad matututo yan. So, anong gagawin mo? It will continue
process ng tuturuan mo siya. And then may responsibilidad ka. Hanggat hindi siya natututo, hindi ka pwedeng tumigil. 'Di ba? Kasi lang naman turuan mo siya ngayon, okay na, sige na, bahala ka na bukas, kaya mo na yan. Hindi pa nga niya kaya. So, nonsense lang yung pagtuturo. So, it will be a responsibility hanggang sa matuto siya, tuturuan mo siya. Ngayon, paano natin sasagutin yung tanong ni Sir Luis na why do people help others by giving them a fish? Generally speaking, ang tao, hindi ko naman sinasabi ding lahat, they choose rather the easiest way. Yung pinakamadaling paraan ang kanilang pinipili madalas, syempre, alin ba ang mas madali? Yung mag-give ka o yung mag-guide ka? Mas madali yung mag-give. Pagkatapos mo ng give, wala ka ng responsibility. So, si people helping others is just giving them a fish rather than teaching them how to catch fish. Ano kasi normal mentality ng mga tao, especially sa mga Pilipino, napapansin ko yun, mas gusto nila yung madali. So, in this case, kaya siguro ganon, Sir Luis, dahil mas madaling gawin yon kaysa i-sustain mo yung pagtuturo sa kanila kung paano mag-catch ng fish. Okay? I hope doon sa point na yun, nasagot ko yung tanong mo, sir. Kasi I cannot speak for the totality. Although sabi mo nga, you're not pertaining to all people out there. Of course, iba-iba ang klase ng tao, Pero para mag-fit ako doon sa tanong mo at masagot ko siya, based din naman sa mga observations na nakikita ko, ganun nga, mas madali kasi magbigay kaysa magturo kung paano gagawin yun. Okay? So, yun yung nakikita kong isa sa mga dahilan. Yung mga ibang dahilan, parang ayoko nang sabihin Although, normally, hindi naman ganun. Yung iba kasi, kaya ganun ang gusto. Sana, wag naman ikasama ng loob ng iba to. Dahil, nakikita ng tao And alam nyo naman, pag nakikita ng tao, sometimes yung papuri, yung praises, nasa sayo. Although, hindi naman lahat na nagbibigay na ipinapakita sa camera, sa media, ay naglalayon na magpakitang gilas lang, o magpakitang tao lang. Kasi may mga tinatawag tayong mga donations, diba? Sabi nga ni Chairman, may mga donations na kailangan makita ng mga nag-donate kung saan napunta yung kanilang donation. So, kailangan talaga ipakita. So, yung ibang para ma-praise yun. Hindi natin maiaalis yung katotohanan na yun, pero wag sanang sasama ang loob ng ilan. Okay? Sabi ko nga kanina, pwedeng passive, yung sagot ko na galing sa akin is dahil madaling paraan. Yung iba, yun, para ma-praise, para mapag-usapan, para kahangaan. Hindi naman lahat kasi nga may iba't ibang sa sitwasyon. I hope doon sa point na yun nasagot kita, Sir Luis. At kung may follow-up ka, comment ka lang sa comment section. Alam mo nang gagawin. Follow-up question na sasagutin natin yan. Okay? So, meron lang akong ads-on dito. Add-on o ads-on? Bahala na kayo. Okay, dito sa pinag-uusapan, labas na ito sa tanong ni Sir Luis, I just want to add something for me. Ang tawag ko dito is my 10 cents, dagdag lang. For this moment, yung mga ganyang usapin, as of today, na may pandemic tayo, itong bagay na ito ay necessity. Kasi mahirap maghanap buhay ngayon sa ganitong condition. So, it is a must or necessity kung mayroon naman tayong sobra o may talagang maibibigay sa iba, siguro gawin natin. O not siguro, dapat siguro dapat gawin natin. It is a sign of pakikipagbayanihan sa dahil nga pandemic Tapos itong mga nakaraan pa, nagkaroon pa ng mga bagyo. So marami talagang nawalan, as in totally nawala. So kung meron naman tayong maiaabot, why not? It's a necessity. Mas bigyan natin yung uncapable o yung mga talagang walang chance, kumbaga, para makahuli ng isda. Example, yung may mga kapansanan, yung mga talagang naperwisyo ng husto. Ayan, sila. Yung mga talagang may hirap. May mga tao kasi talagang, sabi nga sa Bible, kung tawagin sila mga walang anuman. Wala talaga, as in, wala ka sila, pero hindi sila nabigyan ng opportunity na magkaroon Hindi katulad ng iba, So, yung kung magbibigay ka, kasi it's a necessity of this pandemic, hanapin mo yung uncapable talaga. Tapos, wag nating kalimutan, ito, words of wisdom, natutunan ko lang din to sa Bible, sa aking faith. Wag nating kalimutan binibilang ni Lord ang mga pagtulong natin. Yun baga ay pagbibigay or pag-guide para magkaroon ng isang tao. Lalo na kung hindi ka humihingi ng kapalit at di mo ito pinagyayabang. Yan. Kasi once na pinagyabang mo na, medyo parang hindi ka na mababayaran ni Lord kasi nabayaran ka na ng tao Kung natulong ka, wag mong iisiping tutulungan ka din.
alisin natin yun sa isipan natin. Bahala na si Lord sa'yo, no? Lagi ka lang humble and prayerful. At hindi naman bingi ang Diyos sa mga panalangin ng mabubuting tao. Especially, nagbibigay. Baka pa nga gawin yan ni Lord dyan eh. Nagbibigay ka. Di bibigyan ka lalaw niya ng blessings. Kasi, nagbibigay ka. So, yun yung mga gusto kong add on. Kasi, more so, this is the time na dapat nagbibigayan tayo. Hindi lang dahil December, holidays. Kundi ito yung time na kailangan natin ang isa't isa para makabangon tayo dun sa mga nangyaring dilubyo. From the pandemic, from the typhoons, mga pagbaha, ayan. So, yun lang yung gusto kong idagdag. I hope may natutunan kayo. I hope nasagot ko yung tanong ni Sir Luis. Sir Luis, alam kong mas matalino kang tao kaya sa akin. At kung meron kang follow-up dito sa question mo, comment mo lang sa comment section. And, salamat. At may mga sasagutin pa tayo. Mayroon pang 2 yatang naiiwan doon na questions. And, ilalunch ko rin doon sa page ko. Ito ulit. Yan. Yung tanong na mo na post. And pwede kayo mag-comment doon ng inyong mga tanong. Kahit naman dito, pwede kayo mag-comment ng mga tanong ninyo. So, this is your Kuya Den. Sa mga bagong nanonood, alam nyo na ang practice. Subscribe to our channel. At sa mga nag-chat sa akin, mga 10 na lang sila ngayon, nawala na yung 20. Ay alam niyo na, like and share our videos at paki-share, pakikalat na rin para dumamatay mga Kuya Dens. Okay, this is your Kuya Dens. Salamat sa pakikinig, salamat sa panonood. At sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Kuya Dens, mga kapangit, mga Kuya Dens, signing off. Hanggang sa muli, mga bata,